VP Sara, binuking po si BBM sa pagpalit ng speaker. Pero bago natin pag-usapan yan, magandang araw po sa inyo at sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Binuking po ni VP Sara Duterte kung bakit sila nagpalit ng Speaker of the House. Binuking po niya kung bakit nagpalit ng speaker. Pakinggan po natin yung pahayag ni VP Sara Duterte. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rudito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget, because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, diba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Ayun, wala rin palang mangyayari dyan kahit nagpalit ng speaker, dahil sila lang din po pala ang gumagawa niyan. Si President Bongbong Marcos o si BBM lang din daw yung may ano dyan, yung silang nag-usap-usap pa rin dyan. Sila pa rin ang nagdidesisyon. Kaya ang sabi ni VP Sara Duterte, wala rin, kunyari lang, cover up lang na magpapalit ng speaker, pero ganun pa rin, walang magbabago. Kaya hindi nila binago yung mga opisyal sa Kamara. Kung sa baga ang pinalitan, speaker lang, pang cover up dahil sa matinding galit ng taong bayan. Kung sa baga, pang pabawas galit ng taong bayan. Kunyarian ba? Pero sila lang din po pala ang may gawa. Yan, sinabi na po ni VP Sara Duterte. Sinabi na po. At alam nyo ba, sa rally sa September 21, nagaganapin sa Lunita, yung karamihan dyan na mga grupo o mga fraternity, sasakyan po yan ng mga realista na mga party list, yung mga maiingay na panahon ni Bongbong Marcos ngayon ang korupsyon, ang pinapanawagan nila ay Duterte. Pinapanawagan nila na Duterte ang panagutin. Si Sara Duterte daw ang panagutin. Biruin mo yan. Sila ni Diskaya, kung sino-sino dyan ang naglustay ng pira dyan sa flood control project. Tapos yung nakalagay doon sa karatulan nila habang sila ay nagrarally, si VP Sara Duterte. Di ba? Kaya yung rally daw sa September 21 sa Lunita, sasakyan yan. Inaangkin na nga nila yan na sa kanila yung rally na yan eh. At hindi nila pinapasali yung mga DDS supporters o DDS, mga DDS. Tapos may balibalita pa na pupunta daw si BBM. Pupunta daw sa rally. Dahil may mga balita-balita dyan na matindi. Matindi pong balibalita. Kapag nangyari yan na pumunta siya sa rally sa Lunita, pinapakita lang po talaga ng presidente na mahina po siya. Hindi niya kayang resolbahin ang korupsyon sa bansa tungkol yan sa flood control project. Bakit kailangan niya sumali sa rally? Siya yung namamahala sa bansa ngayon, di ba? Siya yung namamahala. Dapat gumawa siya ng paraan kung paano yan malutas. Hindi yung dadaan niya sa rally. Di ang gawin niya sana, bumaba na lang sa pwesto at mag-rally siya ng mag-rally dyan. Sumama siya sa rally para labanan ng korupsyon. Hindi yung presidente ka, ikaw mismo doon mag-rally sa sarili mong administrasyon. O di ba? Ano yan?
Pero bali-balita lang po yan. Hindi pa po natin confirm yan na kung maging totoo. Bali-balita lang po yan. Pero yung mga aktivista dyan na mga nagrarally, yung mga party list, nakita na yung congressman ko na yung babaeng kulot na tinanong ni VP Sara Duterte na kamag-anak o pinsan ka ba ni Saldico. Nanawagan. Binawalan niya ang mga Duterte na pumunta doon sa Lunita. Inangkin na yung rally sa September 21 doon sa Lunita. Inangkin na. Akala mo naman sila talaga ang nag-organize yan. Akala nyo, o akala niya na sila ang nag-organize, inangkin na yung rally sa September 21 sa Lunita. Biruin mo yan. Ang kakapal din na to, ang kakapal din na no. Ang kinin nila, tapos pagbabawalan na nila yung mga DDS na pumunta doon. Dahil sa kanila lang, dahil ang ipaglalaban nila, ipanawagan nila na managot daw si VP Sara Duterte. Panahon ni Bongbong yan, sino ang naglustay ng mga pira ngayon sa flood control project? Sino yung nambulsa dyan? Tapos, ang isigaw nyo, Sara Duterte ang managot? Anong klaseng pag-iisip yan, di ba? Ano yung pinaglalaban nila kung ganun? Pansarili nila, pansariling grupo lang nila ang pinaglalaban nila. Kasi gusto nila makuha nila ang administrasyon. Gusto nila sila ang maupo dyan. Grabe itong mga ugali na to, di ba? Hindi nyo ba alam kung bakit September 21 yung naging protest o day of protest? Dineclare po yan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dineclare po niya yung day of protest. Panawagan na, bumaba kayo dyan, magprotesta kayo, panawagan niyo laban sa gobyerno ng korupsyon. Pakinggan niyo yung sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito. September 21 is not a holiday. I have declared it as a day of protest. Lahat ng gustong magprotesta laban sa gobyerno, laban sa pulis, sa military o lahat, bagbabaan kayo dyan. So yun, di ba? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nag-declare niyan. At itong mga realista na to na mga aktivista, inangkin ang rally na yan sa September 21. Inangkin nila. Biruin mo yan. Halos buong Pilipinas ang mag-rally. Huwag niyong sakyan. Sinakyan po nila. Gusto nilang angkinin at yung mga DDS, huwag na daw ipasali. Biruin mo yan. Biruin nyo. Tapos tingnan nyo po yung mga rally. Sila yung magugulo. Sila yung lumulusob sa mga pulis. Makita nyo yung mga sasakita na rally-rally. Sila yung mga agresibo. Nagipagbalyahan sa mga pulis. Pero kapag mga DDS ang nagrally, hisos, napaka-peaceful. Kinakamayan pa ang mga pulis. Tapos yung mga pulis, pa-picture. Pero sila, pag nagrally, nilulusob yung mga pulis. Nagipagbalyahan. Magulo. Ganon sila ng rally. Pero ang mga DDS, napaka-peaceful gumawa ng rally. Walang gulo. Mas natutuwa pa sila na may mga pulis dyan na magbabantay sa kanila. Pero yung mga yan, pag maraming pulis na kaharang, sinusugod, binabalya, inaaway, kaya nagkagulo-gulo. Iba talaga, iba yung mga ipinaglalaban nila. Pansariling grupo lang nila pinaglalaban nila. Pansariling grupo lang. Grabe. Pansariling grupo lang. Tapos, ang panawagan nila, panagutin si VP Sara Duterte. Yun ang ilalagay nila dun sa mga tarpaulins nila. Panagutin si Sara Duterte. Biruin mo yan. Ang klaseng panawagan yan. Corruption sa flood control project. Sara Duterte ang pananagutin. Hindi na ba kayo na wala ng tamang pag-iisip?
Gusto talaga nila lahat na nangyayari sa bansa papasa nila sa mga Duterte o ibubuntong nila sa mga Duterte. Grabe. Pero kahit anong gawin nila, hindi yan sila magtatagumpay. Pagka ang gawain ng isang mga tao o pag ang gawain ng mga tao ay hindi nababatay sa katuwiran, kundi puro paninira lang, hindi yan magtatagumpay. Kahit kailan hindi yan magtatagumpay. Kahit kailan hindi yan magtatagumpay. Lalong-lalo na yung binabanata nila, walang ginawa. Walang ginawa si Sara Duterte kundi magtrabaho. Tingnan nyo sa Davao ngayon. Yung mga investor talagang nagpupuntahan sa Davao para magnegosyo. Yung mga taibang bansa nagkortisikol na doon kay Mayor Basti dahil may tiwala sila sa Davao. Peaceful. Talagang maganda magnegosyo. Walang kurap, walang hingi dito, hingi doon bago makapagtayo ng negosyo. Sa Davao mo lang makikita yan. Kaya yung mga investors doon gustong-gusto ang Davao. Kaya yung Davao nakikita nyo, ang bilis ng pag-asinso. Napakabilis umasinso. Wala pang gulo. Kung mga krimen-krimen man nangyari, kung ilan lang yan. Ilan lang yung mga pangyayari yan. Pero nare-resolba din kaagad. Kaya wala na magawa at ng mga kalaban ni pati baha, pinagdiskitahan, isos. Di nakita sa Maynila, nililiguan, ginagawang swimming pool, ilang araw na swimming pool pa rin. Pero sa Davao na pag umuulan, sobrang lakas, tumataas ang tubig, tapos ang ulan, humuhupa, yun ang binabanatan, yun ang gusto nilang imbestigahan. Di ba? Matindi, pero hindi yan sila magtatagumpay. Ngayon tingnan nyo, hindi yan sila magtatagumpay, tandaan na yan. Lalong-lalo na pagpabagsak nila kay Sara Duterte. Kung sino nga yung hinahatak pababa, siya yung tinataas ng Panginoon. Kaya balang araw, abang-abangan nyo. Pag si VP Sara na makaupo bilang Pangulo, sigurado magsitaguan kayo. Sigurado magsilayasan kayo sa ibang bansa. Dahil yung ibang mga politician, dahil ang lalaki na raw ng mga kayamanan sa ibang bansa, ayon yan kay VP Sara Duterte. Nagpayaman lang. Ganon kalupit ang mga yan. Kaya yung hinahatak nila pababa, sige lang. Dahil hindi nila mapipigilan ang kapalaran ni VP Sara Duterte na magiging Pangulo. Dahil kagustuhan na sa taas yan kapag nagiging Pangulo talaga si VP Sara Duterte. Kahit anong pandidikdik, paninira nila, walang mangyayari diyan. Walang talab yan at makakarma pa sila at sa kanila yan mapupunta at baka sila pa yang mapupunta sa kulungan. So yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. At huwag sana kalimutan sumuporta sa channel ko, Edners Vlog. Huwag sana kalimutan mag-like. At pag-subscribe na rin po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Maraming salamat po at ingat po kayo.